Kahit na 6 points lang si Junmar Fajardo buong game, nanalo pa rin ng San Miguel dito sa Game 3 sa pangunguna ng 33 points ni Don Trollano. Umabot pa nga ng 18 yung lamang ng SMB at dahil dito, inaasahan ng marami na mas lalakas pa itong San Miguel dahil sa darating na Game 4, inaasahan natin na itong si Junmar Fajardo babawi yan. So talagang dito natin masasabi na must win sa Barangay Ginebra yung Game 4. Kapag natalo sila doon at naging 3-1 yung score, medyo mahihirapan na silang makabawi kontra dito sa San Miguel Beermen. Kaya ang mukhang kinakailangan talaga nitong Barangay Ginebra na magkaroon ng consistent na support mula doon sa bench players nila. Sa panig naman ng San Miguel Beer, nakita natin na solid talaga yung bench nila. Kung noong Game 2 si Jeronteng ang bida, ngayon naman si Don Trollano. At parang yan talaga ang nagiging susi dito sa San Miguel. Kahit sinong hugutin ni Coach Leo Austria ay ready na mag-contribute dito sa kanyang lineup. At yan ang nagiging bentahe nila kumpara dito sa ibang mga teams. Yung lalim ng bench ng San Miguel talaga, yan ang nagiging matindi nilang advantage. Kaya nga ngayon, mukhang kinakailangan talagang gawin nitong SMB. Sabi nga nila diinan na itong Barangay Ginebra sa Game 4. Kasi kung mananalo Ginebra doon, magtatabla yan, magiging best of 3 ito. At syempre, habang tumatagal yung serye, lalo nagkakaroon ng momentum ang Ginebra dahil pagdating ng Game 7, kung sakasakali umabot ng Game 7, yung fans syempre magiging kampi sa Ginebra. Although, tandaan natin, nung nakaraang Philippine Cup, umabot ng Game 7, nanalo pa rin ang SMB. Pero syempre, as much as possible, gusto ng San Miguel matapos ng maaga yung serye para makapagpahinga itong si Junmar Fajardo. Kaya nga, ito talaga yung pinag-aaralang mabuti ngayon ng SMB kung paano nila masisiguro na matatapos kaagad-agad itong serye na to para sila naman ang makaabante sa finals. Itong si Coach Cheng Giao, ang balita ay nakikipag-usap daw dito sa Titan Ultra para sa isang posible na gawin nilang trade. Dahil mukhang interesado raw itong si Coach Cheng Giao na ma-acquire si Cade Flores mula dito sa Titan Ultra. Flores, syempre yan yung big man na ginagamit ni Coach Cheng Giao o rather ni Coach Jana Del Cardel. Pero ngayon, dahil itong si Coach Cheng ay may problema na injure si Kit Dato, gusto niyang ma-acquire itong si Cade Flores mula dito sa Titan Ultra at baka ang ipalit nila ay si Sean Ildefonso at isang second round draft pick. Si Flores ay hindi masyadong nabibigyan ng playing time dito sa Titan Ultra pero sigurado na may potential naman ito at yan ang nakita ni Coach Cheng Giao kaya gusto niyang ma-acquire ang nasabing player. At dahil dito marami ang naniniwala na magiging isa na ito sa mga major acquisitions o pagkuha ni Coach Cheng Giao kung sakasakali nga na matuloy ito. Alam natin na itong si Coach Cheng, matindi talaga yung pangangailangan ngayon sa isang sentro. Nakita natin naging epekto niya doon sa serye nila kontra Meralco. Twice to beat advantage sila pero natalo. Kaya nga mukhang ngayon talaga naghahanap siya ng big man na magiging isang doon sa mga magagamit niya doon sa kanyang front court habang nagpapagaling pa si Kit Datu. Itong si Cade Flores, bagay yan dito sa Raynor Shine Elasto Painters at yan ang dahilan kung bakit siya ngayon ay gusto nang makuha kaagad-agad nitong si Coach Cheng Giao. Kung sakasakali na matuloy ang nasabing acquisition, isa yan sa magiging sabihin na nating magandang magagawa nitong si Coach Cheng para maging mas competitive itong Raynor Shine Elasto Painters. Kaya nasisiguro natin na isa to dun sa mga sabihin na nating paraan niya para as much as possible makaabot na sila sa finals dahil yan talaga ang goal ng Raynor Shine at si Cade Flores makatutulong yan dito sa ROS kapag ito nangyari. Ang susunod naman nating balita ay tungkol dito sa Converge FiberXers at naghahanap pa rin sila ng mga trade options para dito kay Alex Stockton. Number 1 priority pa rin itong pagkuha kay Joshua Monson pero kinukonsidera na rin daw nila itong i-trade dito nga sa Blackwater at ang pinagtatalunan na lang ay kung sino magiging kapalit, kung si Christian David, si Cedric Barefield o baka naman itong si Dolph Panopio. Hindi pa matapos-tapos yung usapan dyan dahil sa ngayon ito raw Blackwater Bossing ay pinag-aaralan pa kung magpapalit sila ng coach. At syempre kung magkakaroon ng bagong coach yan baka mag-iba yung polisiya nila pagdating dito sa mga trade. Dahil kung si Jeffrey Cariaso willing daw i-trade itong si Barefield for example, baka yung papalit sa kanyang coach ay hindi na. Kaya mukhang yan ang magiging sabihin nating hadlang dito sa posibleng pag-trade kay
Bearfield o kaya kay Dak Panopio dito sa Converge Fiber XRs. Samantala naman, itong si Joshua Monson, mukhang yan talaga open for trade. So yan yung ina-explore na ngayon nitong si Coach Delta Pineda. Ang isa lamang dito sa mga posible na maging problema dyan ay meron din daw ibang teams na gustong ma-acquire ang nasabing forward. At ito ang dahilan kung bakit medyo natatagalan yung kanilang negosasyon. As it is, alam naman natin na itong si Coach Delta Pineda, naghahanap yan talaga ng paraan para ma-unload na itong si Stockton. At yun nga paglipat ni Joshua Monson sa Converge, ang malamang na maging daan dyan. Pero as usual, pagdating sa PBA, medyo masalimuot yung mga ganyang diskusyon. Kaya huwag nating asahan na tuloy na mangyayari ito kaagad-agad. Pero rest assured talagang nag-uusap na sila para makuha ang nabanggit na player at maidagdag na dito sa kanilang lineup na talagang kinakailangan ngayon itong si Coach Delta Pineda para maayos na ang Converge. At ang huli nating maire-report dito tungkol sa Barangay Ginebra, inako ni Coach Tim Cone ang responsibilidad dito sa hindi nila magandang laro sa Game 3. Umpisa pa lang nakita natin flat na itong Barangay Ginebra talaga. Umabot pa nga ng 18 yung advantage ng San Miguel at halos naubos yung timeout ni Coach Tim Cone noong third quarter. Dahil nga umalagwa na itong San Miguel, hindi nila napigilan si Don Troliano. Ang naging problema kasi dito sa Ginebra, ang masama dito, 6 points lang si Junmar Fajardo noong buong game. 3 quarters hindi nga ito naka-score, pero natambakan pa rin sila ng San Miguel. Siguradong babawi si Junmar pagdating na Game 4, so yan ang lalong magiging problema ngayon ng Barangay Ginebra. Kaya nga ito pinag-iisipang mabuti ng Gene Kings kung paano nila mareresolba. At sinabi nga ni Coach Tim Cone bilang coach, yon ang kanyang responsibilidad. At yan ang dahilan kung bakit medyo sabihin na natin nahihirapan itong si Coach Tim Cone dahil alam natin na siya nga ang coach. Kumbaga yung responsibility nasa kanya. Pero hanggang pagbibigay ka lang ng instructions, kung yung mga players mo naman hindi ma-carry out o hindi magawa yung sinasabi, anong mangyayari dito? Kaya mukhang nakita kung napanood ninyo yung game, panay ang palit ng tao ni Coach Tim Cone. Labas-pasok yung mga players niya dahil naghahanap siya ng kombinasyon. Pati nga ito sila Nards Pinto, si Raymond Aguilar, ginamit na niya dahil naghahanap siya ng kombinasyon na pwedeng mag-click kontra dito sa San Miguel. Kaya nga itong Barangay Ginebra ngayon, mukhang kinakailangan talaga na gumawa ng paraan para maging mas maayos yung kanilang laro. Dahil kapag natalo sila dito sa San Miguel sa Game 4, naging 3-1 yan, medyo mahihirapan na silang makapasok sa finals dahil ibig sabihin kinakailangan nilang talunin ng San Miguel ng 3 sunod. So medyo mabigat na yan para sa Ginebra. Masasabi natin kung ikaw si Coach Tim Cone, kinakailangan manalo na talaga dito sa darating na Game 4 para makatabla. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Kat Sakino Ducusin, si Malyari Mascareñas, si Jonel Alagon, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Mon de Guzman, si Joseph Pineda, si Ronald Barbosidad, si Michael D, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, at ang mga regular nating mga viewers araw-araw.